gihapon ni Hanun. Siya'y pangulo sa tulo ug nakapatay siya 800 ka tao pinaagi sa bangkaw sa usa lamang ka sangka. Sunod kaniya mao si Eleazar, ang anak ni Dudo nga taga Aho. Kuyog siya ni David sa paghagit nila sa mga Filistihanon nga nangandam didto alang sa panag-away apan misibog ang mga Israelita. Niasdang si Eleazar ug gipamatay niya ang mga Filistihanon angtod nga dili na siya mabakyaw. Dili niya mabakyaw ang iyang kamot ug dili na niya kabuhian ang espada. Gipadaog sila sa Ginoo niadtong adlaw ug ang gihimo sa mga Israelita sa pagpamauli nila mao ang pagpanggula sa kasangkapan, pagpanguha sa kasangkapan sa mga Filistihanon nga ilang ginapatay. Okay, so God will bless His words. Aning verse magsugod ang pagpadayag sa mightiest warriors of David, mga kusgan, mga isog nga mga manggugubat or bayani ni David. Okay, so during sa mga fight ni David, naman gid siya fighting men. And then sa fighting men, suta jud kung kinsa ang mga fighters, mga warriors, mga brave, mga courageous, o nagisaysay po diri unsang paagihan nila napatay, pila ka ilang napatay, ug dito dan gi-categorize ang ilang leadership unsa silang unsay kanang rank nila as fighting men or soldiers or warriors of God. So ingod dinhi nga gisaysay ang mga ngalan sa mga bayani or mga mightiest warriors, mga kusgan nga mga manggugubat ni David. Ang una is si Jashubem, the Hakmonite. Jashubem means let the people return. Kay bisan sa ngalan na siya message, sa ngalan sa place na ay message. So David means beloved of God. Ang beloved of God, hinigugma sa Ginoo. O atod pa isa sa iyang the three mighty men, tulo kining diri sa kuan taman sa 17, the three mighty men ni kuan ni David, o tulo ka kusgan isog nga mga manggugubat ni David, si Hashubem, Hakmonite siya. Again, the meaning of Hashubem means let the people return. Let the people return. Diba kung makadaog sila, pildi ilang kaaway, so makabalik ilang mga katawhan. Sumuo na nga gusto ni Lord nga magbadaogon ta sa away para ang, diba ato mang i-rescue ang mga ilang biktima, ilang bihag. So kung ma-rescue na ilang bihag, the people can return. Makabalik di sa Ginoo. Makabalik di sa Ginoo. Makabalik, let the people return. Pag matod pa din siya, si Hashubim, who was a leader of the three. A leader of the three. Or kining siya po ang chief of the three. Sa tulo ka kuan, mga leader siya ang chief, siyang labaw. Okay. And then yung dinhi nga ang siya'y pangulo sa tulo ug nakapatay siya 800 ka tawo pinagi sa bangkaw sa usa lamang ka sangka. So during sa battle, during sa away is ang Ginoo nagtan-aw. O dili lang ang Ginoo tan-aw, ang tao po nagtan-aw. Kay so taon ang kaisog na to, ang atong kadasig, ang atong paglahutay, atong kinaiya, tanan-tanan siya. Tanan-tanan masuta. O unsay atong karakter, baby. Atong karakter masuta man na og naabatay part sa karakter, courageous na to, patience, o trust, o naman na siya, karakter, endurance na to. And then, matod pa sa pulong sa Ginoo,
pili atong napatay, pili atong conquer. Giap diri. Nganong giap pa diri? Because God is counting and God is watching. So every time na away, are we full of excuses to just relax, or are we always ready to fight? Tingnan na siya. Okay. Now, the next kay si Hashubi man ang chief, siya ang leader sa tulo, siya dako-dako sa tulo. Next in rank among the three was Eleazar. So ikaduha din nga sa rangko si Eleazar, son of Dudu, or Duday in other version. Eleazar means God has helped. Ang Dios nagtabang jud. So bisan ngalan sa tao, ngalan sa fighting mania, na ay mga meaning. Na ay mga meaning. Oh, so ganito, God, let the people return, matud pa nga ang Dios, nga ang makatawan makabalik. Ano pagkado kay God has helped. Isa ngalan sa iyang fighting three ka mga mighty men is si Eleazar. Ang pasabot na God has helped. So bisan pa man sa ngalan ng daan, kung naadi ay encounter, na ay battle, na assurance na naagid ang Ginoo. So our name is not an accident. Munang kadumdum ko ni Benhin nga kung mag-study kag Bible, magbasa kag Bible, kunya moadto na ka sa pag-search sa meaning sa names, lain na nga level sa kanang imong spirituality o sa imong anointing. Because na kay deeper nga masabtan, name lang na siya. Abi na mo basta ka lang na nga name, na aday siya meaning behind, o na siya message. Na siya message. So God has helped. Sa atong ngalan na ay mga o na ay meaning, o na kay na may meaning, na ay message. And then kini si Eleazar, son of Dudu. Dudu means loving. Why God has helped? Because God is loving. Nganong mutabang, di man ka mutabang kung wala kay gugma. Di ka mutabang o kay gugma. So kanang mutabang-tabang ka nga wala kay gugma, pretentious ra na siya. Di ka mulahutay. Kung wala kay gugma, di man ka mulahutay. Mutagam ka. Dagan na din kag reason. So muna nga during na imong bulaton, kung 15 mulahutay kinsa puan, nagpadayag lang na ni grown up na ta. Pero wala pa mo lakutay sa buluhaton. Walay mo magkapit-apil sa buluhaton, it means immature pa dae. Kaya ang mga immature will not get involved in work. They will just relax and enjoy. Waiting to be fed. Hulat lang na silang kaon. Pero ang mature will work. Yung usahay pag gani ang mature, dili sa mukaon kay ako sa tiwaso ni trabaho. Pero ang immature, una-unahon gid ang kaon. Bahala way trabaho. Yes, reality ba yan na? Reality ba yan na siya? So, yung din anak si Eleazar ni Dudu. Eleazar means God has helped. Oh. So, kung tan-awon ganina anay meaning, let the people return. Ngano naka-return because God has helped. Kaya nitabang ang Diyos. Nang nitabang si Diyos, ang Diyos, ato, Eleazar is the son of Dudu, means loving. And then matud pa, a descendant of Ahua. Okay, Ahua, wala na ko na research ang wala ko na apis, wala na ko nakita ni. Once Eleazar and David stood together against the Philistines when the entire Israel army had fled, samtang kuno nga si Eleazar o si David nagbarog kuno silang duha batok sa mga Pilistihanon nga ilang kontra, ang mga katawan sa Israel perting panagan. Kulbaan ang mga Israelite. The entire Israelite army had fled. Ninagan sila. Pero kinsa raman kunoy wala ni dagan. Si Eleazar. Si Eleazar. He killed Philistines until his hand was too tired. Siya rin nangisog. Siya rin gi-empower sa Ginoo because na ay purpose, na ay message.
nga kung naay isog nga leader napoy muliwat nga isog pud nga mga sakop. Nga na. So, siya rin ang isog, gi-empower siya sa Ginoo, gipatay ni mga Philistines hangtod kuno nga gikapoy na dyan ang kamot og pinatayay. Gihawoy na, gikapoy na ang kamot. Grabe gid mura pag agid nanguan agid siya nang sa tawag ani nangisog na gid siya ayo. So gisaysay diri ang iyang nabuhat. Gisaysay diri nabuhat because God is watching us and kay ang Ginoo gatan-aw man gabantay man naka-observe gid siya how we do things for the Lord to protect the people of God, to rescue the people of God. Umatod pa hangtod gikapoy na siya pag-ayo and the Lord gave him a victory that day. Kung wala siya nangisog at pupildigid sila kinitalaw naman Israelites. Daga naman sila. Imagine na, nag-ingon na ba ang Ginoo nga ang Diyos mag-uban nato. Pero nga naman, nga ingon diri nga nitalaw, na mga panahon, kung magtinaw ka nun na ganita, sure ginang ang pagkatalaw may muhari. That is why sa to, we need to pray, parts atong prayer is guidance, parts atong prayer tagantag courage, boldness, strength, and everything part of that. So na nga, we need to ask the guidance of the Spirit as we pray. Because mo na ang pagpatubil. Praying is pagpa-empower sa gahom ni Lord. And then, sa to, kung magtubil, kung naay wisdom, kung magtubil, gusto ni Lord, full tank. O pagpuno siya diri kay ginota 20 pesos lang 20 pesos mahuntan ka ano pa mag-imo man jung ikuan. So unlimited man na sa presence ni Lord kung maka-reach ka, makaabot ka dito. Okay, so ito gitagaan gihatag ni Lord ang kadaugan anang adlaw, and the rest of the army did not return until was time to collect the plaong tanawa. Wala na, di ba nanagan man mga katawan sa Israel. Wala sila ni balik anak na sila ni balik nga ni kulik na sa plunder. Ni kulik na sa kuliktakon nga panalangin. Kung away mo dagan, kung panalangin balik. Di ba mo na? Panalangin dagan kay kanay kontra. Hadlok sila. Pag nangamatay ng kontra, tingkulik na sa panalangin, anak pa sila ni balik. So naagi katawan sa Ginoo nga kung away mudagan, kung panalangin mudagan pud og balik. Dagan pud og balik. So nga nas to, the rest of the army did not. The rest of the army did not. Okay, the rest of the army did not return until was the time to collect the plunder. Kung away di jud mo tunga asdang nya may hulot ay kanusakan mo bantag panalangin do ato panalangin ato posible man jud. So na mga tao gusto lang og panalangin. So makita gid atong karakter kung unsa ta after bata sa panalangin. Sa tumutong isa nakita ni Lord kang Peter, dili siya after sa panalangin. Niyambol, di ba? Dito nakita na to nga naghambol down siya tungod sa panalangin. Naghambol down siya. Naghambol down siya. Yang uban po tungod sa panalangin, di nahambol. Naghambog down na. Naghambog na. Ana. So, tunay, anak pa sila ni balik nga tingkolekta na sa panalangin. So, makita gyud kung atong tan-awon ang mga stories sa Bible na agyoy mga believers, mga followers, mga Christians. Grabe gid ang ilang love sa blessing kaysa blesser. Diba? Ang nag-fight og ayo ni kuan lang ni kana normal lang. Okay. Now the third nga mighty man. Okay, tulo ra man sila ani nga giisip na tulo nga mighty man. Verse 11 is Shama. Shama means waste.
waste. Sayang. Son of Agi, wag na ko aning Agi, wala na ko naapas ni. Son of Agi, atod pa, from Harar. Okay, Harar means mountaineer. Okay, Harar means or mountaineer. Kuan gyud kanang ganahan sa bukid, mountaineer. Ganahan sa mountaineer. Ay wala na ko ng Agi nga kuan, nakalimot ko. Wala ko apas. One time the Philistines gathered at Lehi and attacked the Israelites in a full of lentils. So gisaysay diri unsang sitwasyon nga naay mga panghitabo. Okay. So asa na to ang mo si Sama sa Bisaya. Lahi man gud ang Bisaya ba. Ang anak ni Agi nga taga Harar, nagtigom ang mga Filistiyano dito sa Lehi diin may jutay luna nga nalukop sa mga batong ug mga Israelita na nagan aron paglikay sa mga Filistiyano. Nagan na pud. Nya tingkuan baya to. Sa to naay jutay kuno nga naay majutay luna dito nalukop sa mga batong lentil. Unya ang mga Israelita na nagan aron paglikay sa mga Filistiyano, isulong naman pud sila sa Filistiyanon. Oh. So dako ang kadaugan nga gihimo sa apan nagpabilin si Shama taliwala sa tanang mga gipanalit taliwala sa tanaman o gipanalipdan niya kini o gipamatay niya ang mga Filistiyanon. Dako ang kadaugan gihimo sa Ginoo alang kanila. So gapon nanagan. Pagpanagan nakita sa Lord kinsa ginanagan. O nakita po sa Ginoo kinsa wa ni dagan kay ni Asda. So muna nga along the time goes on, naay mga buluhato, naay mga attack. Kung sige tag dagan likay sa kontra, di kita kadaugan. Di kita kadaugan. Kung sige lang tag likay-likay, o likay-likay na ay mga attack mo. Naghapon, salamat sa Ginoo. First time na po sa tanang mga deliverance session. Hilid mong gusto di ko sa siyempre mag-cleansing man siya na. Ga-praise pa ko sa you are the God of healing, the God of light, the God of deliverance. Nag-praise pa na ko kidaig sa Ginoo. Ay, ang demon spirit, nag-struggle na. Gawas na siya. Nga pa ko nag-pray. Because, ang ani mo guna siya, wala pa ka nag-pray, wala pa ni mo gi-cast out, nag-pray naman. Wala ni mo gi-cast out, wala pa ni mo gi-cast out, nag-struggle naman. Because there sa presence ni Lord, there is power. Amen. Ana ragid ang tubag ana. Sa to, there sa presence ni Lord na ay power. Makadumdum ko sa ako nakita kang Benin because when I knew Benihin, grabe gid ang akong tan-aw sa iyang mga videos niya, iyang mga kuan niya session sa iyang healing and deliverance. Kanta lang sila, kanta, i-praise pa nilang Ginoo, i-praise pang Ginoo, daygon sa Ginoo. During praising time, dagkan na ng healing, ng heal. Because pag praise nga na ang presence si Lord na ay healing. So muna nga, ang mga tao nga diin, during sa praises, pagsugod pa lang daan, if we truly honor the Lord, revere the Lord, ma-feel na tong presence, ma-feel na tong presence, ang mga unclean spirit, demon spirit, kuan gina sila, dili ka agwanta. So, cleansing, di ba kung cleansing, mga hanaw ginang hugaw. Muna nga daghan Christian nga unclean, kadili sila ga aim sa presence si Lord. Kita may muduol sa presence, naaraman ang presence si Lord, muduol matas naatay steps to go there. Oo. As we feel the presence of the Lord, na healing, na deliverance, na comfort, na ay empowerment. So nga na, nag-struggle ng demon spirit, tingnan ba siya? Dili siguro ko magsuka kay dili naman di man ingani ka dili man ni pare atong naagi wa pa gani nagpray
perte ng digwa iya nagisalod iyang gisalod na ni suko pa igo dito ni sundot na po ko dito kay para diretso na ba dili ko kay kung sa to ug sa pagbati pa itulod pud imo ana imong kuan sa battle imo chung banat na jud ka magsugod sa battle padayon na gyud kay iparedas tagaan nimo ang kontra og chance nga makabalik wag sugod siya gawas i-push na gina siya mo gawas cast out na gina siya so ingana nga kining nanagan ang mga ikatawan sa Israel si Shamara nangisog gi-empower siya ni Lord for the sake of the people nga nitalaw so si pasabot na siya si Eleazar po ganina siya ra isa so si pasabot na ni Lord anay kung mutalaw ang uban kauban nimo na ikaw ray nabiling giisog ni Lord take it. Nga naman, God is glorified. Counted ka ni Lord nga, fighting man ka. Fighter ka. Di na lang ko, kaya ako ra isa, ako na nadagan na rason. If you are led by the Lord to do it, sa to, di ba si David, siya ra isa nagkig-away sa ni Goliath. Kinipod si Eleazar, siya ra gyapon nagpabilin. O matud pa, si Shama, siya ra gyapon. So ni mga panahon nga dili ta magsalig sa grupo. So to be led by the Spirit of the Lord. Ngano man, masayang ang chance, masayang ang opportunity na dito makita ni mga grabe gid no. Grabe gid ang ginumamuha. Wala ko nais. Do not expect nga pirmi ta mag-uban. Nga ingana. Unya kung murag na ay differences nga murag laay naman ako raman na isa na ay tumutuyo si Lord katuyuan ana kay ipaprove nga unsa kay madaghan man tao magamay the same raman ang power ni Lord the same raman ang power ni Lord the same raman ang buhaton so we should not be affected by the number of people we should not be affected murag mo lesser ang imong kadasig kung ikaw na lang isa kung daghan mo murag dasig jud ka ika ingana bisan pag mag-apil-apil ka sa grupo, yung kasing-kasing ko na wa na intyon, wala ka po nada. Bisan pag mag-upan ka sa mga taong tarong, kung yung kasing-kasing ko na ulit di tarong, dili maka-counted gapon na kay tagsa-tagsa man tanilo di count ug unsa tang klase nga mga anak sa Ginoo. Ana ra gina. In the sight of men, counted ta nga ingana, pero in the sight of the Lord ato kasing-kasing wala pa na count nga ingana nakaka-fine ni Lord. Sa Bisaya ng fine. O kamaayo. Diba? Ang sugar nga refined, lahi gid siya texture ang refined sugar di gid siya dahol-dahol. Pero katong dili refined, kuan gid siya tabugol-bugol pa gid siya. Paghikap nimo rough gid siya. Rough. So ang refined Christian is sana dili na gid siya rough. Dili na siya rough. So muna mabaw-an na to refined tang Christian tan-awon ta gikapon ta paminawon ta atong tinan-awon nilihukan na to tanan-tanan pakita na gid na refined na ta. Pero sige tag reactive it means grabe pa ta karaki. Grabe pa ta kabatuon. Ingana lagi na siya. Ingana lagi na siya. Nga kuan. So in verse 13 balik ko sa nato sa 12. Apan nagpabilin siya kaninagan man ang Filistino nga dito, di ba mga mo to sila batong harvest unta to. Harvest unta to. Idagan sila, biyaan na lang gid nila. Alang harvest unon ha. Kani kana po da. Nana dito sa harvest unon, nanas panalangin. Tungod silang katalaw, nidagan sila. Wala nakakuwag batong. Wala nakakuwag batong. Wala na nakag-harvest. Wala ka kaon, wala ka sudan. Wala ka sudan. So, pagdagan nila, ang nagpabilin, si Shama. Si Shama ang nagpabilin. Okay. In other meaning sa Shama, you are with me. You are with me. Okay, you have Shama. Okay.
So napabilin dito og si Shamar ang nagkig-away sa mga Pilistiyanon. Matud pa dako ang kadaugan naghimo sa Ginoo alang kanila pinaagi ni Sham. Kung ato sang tan-awon og ayo ani nga story. Nakita jud nato nga ang mga talawan pero naagi ni rise up. Kuan gyapon to sa Ginoo pero makita man gud sa Ginoo ang atong character man gud magamit man ni sa positive o negative. Ngani ra gina kung refined na atong kinaiya, dili kita may mong kontrabida. Ana ra gina, klarohon jud nato na. Kung refine na atong kinaiya, dili ta magkontrabida. Ang kontrabida sige lang gina og pangontra, sige lang ginag-react. Pero ang mga bida upadayon gina sa iyang rule nga bida nga moobey ra gid siya sa iyang master. Oh. Diba sa kontrabida, mata pa lang daan, tinan-awan liniyukan, sinultian, mabaya dadag na gina nga naagi something wrong. Hello. Ingana ra gina siya. So madanan to makita unsa bata. Remember dili ang gigamit lang sa Ginoo, gigamit lang na nga kuan sa Ginoo atong kinaiya depende sa atong pagka-Kristohanon. Kasi to, ang ABS-CBN kumukuha sila kung artistang kontrabida katong deserving mo kontrabida. Kumukuha sila artista nga bida katong deserving. Si Lord Japon, abalo gid siya. Kung sige tag kontrabida, wa gid ka na improve sa imong kinaiya. Sakto dili. Ingana ra gyud na siya. So si Shama nahimong bida nga nikig-away sa mga katawan sa nakig-away sa kontra sa katawan sa Ginoo. Og kato sa himong bida og nagbadaogon sila. Now sa verse 13, okay, sa verse 13. Unya tulo sa katluan ka pangulo nanugbong sa ting ani ug miadto kang David to sa langob sa Adulam. So kini kunong tulo sa kuan sa to among the three among the 30 kadtong tulo taliwala sa 30 sa tulo taliwala sa 30 kay they are the leader of their group also. Matud pa during ni sa harvest tingadto sila kang David dito sa langob sa Adulam. Adulam means refuge. Refuge unsa man Bisaya sa refuge? Dalangpanan, taguanan. Okay. And then the Philistine army was camped in the valley of Rephidim. Ang mga mga Filistihanon matud pa nga mga army or sundalo nagkampo dito sa walog sa Rephidim. Rephidim means giants. Ug matud pa the three who were among the 30 ang tulo sa mga 30 ka mga sundalo, an elite group among David's fighting men. So kinsa kuno ning tulo sa kanang mga 30 ka mga fighting men, an elite group among the fighting men. Elite pinilado gid sila. Taas gid sila kuan. Nganong naabot sila ana nga ranggo? Because of their performance. Kung makita ang mga tao, mahadlok sila kay delikado ni. Dagkan na kinapatay ani, dagkan na madaugon na ni. Demons will tremble us if we are courageous. Mahadlok ang demonyo sa atoa. Kailan man ang demonyo kinsay mga iso. Kailang demonyo kinsay talawan. Kailang demonyo kinsay gamitunon niya. Kailang demonyo kinsay gamitunos Ginoo. Ana ra gina. Okay. Namatod pa diri David was staying in the stronghold. Dito si David sa kuta ug dito sa Bethlehem ang kampo sa mga Pilistihanon. So atong panahon na kuno si David sa kuta sa stronghold and the Philistine detached had occupied the town of Bethlehem. Ang mga Pilistihanon kuno ang Philistine detached had occupied the town of Bethlehem. Paano nag-occupy na sila sa Bethlehem? Bethlehem means house of bread. House of bread. Verse 15, og miingon si David, pagkaanindot unta kung may makapainom ka na kog tubig gikan sa atabay sa Bethlehem nga duol sa gangha. Nag-desire si David nga
lami unta makainom atong tubig sa kuan dito sa kining atabay sa Bethlehem. Nag-desire siya. Tuburan siya nga lami man iilom atong tubig sa atabay sa Bethlehem. Nag-desire siya. Unsa day nahitabo? Verse 16. Asan to? Unya ang tulo ka maisog nga sundalo milatas sa kampo sa mga Pilistiyanon ug mikalos og tubig sa atabay sa Bethlehem duol sa gangaan sa og ila kining gidala kang David. Naabaya didto ang mga ang kuta sa kontra. So ato makita ang honor ang respect kang David. So ka kuyaw. Oh. Ila king gi-honor si David. Oh ana. Wala gyud nga sa puning atong agalon gipahamak pud ta. Maayra man siya ganin turag kita murag iya matag ipaon. So zato naadi ay katuyuan si Lord sa mga panghitabo nga burag abi na nato mura ba gibinuangan ta ani oy. Dili di ay giwangan gisukod ta day. Gisukod ra ta. Gisukod ra ta. Nagsukdon ta di ta kapasar. Oh, ingana. So, unsay tawag ato asa na to ato? Sa 16. O 16. So, ang tulo. Ni adto gid nag-join gid ang tulo. Isa gi adto ta. Wala gyud nga ay ikaw ra diha kay isog man kay. Dili lang ko din. Ikaw ra diha kay isog man kay ka. Nagka-unite ang tulo. Nagka-unite ang tulo. Because these three represents also the person of the God. These three nag-unite sila in terms of battle, in terms of planning and program, silang tulo nag-unite. So mo nang makig-unite ta, makig-uyon ta dili kay makig-away, makig-sangka ta, muupos ta. Kasi kita upos-upos sa bulaton sa Ginoo. Ana, kasi kita upos-upos sa bulaton sa Ginoo. Di ta mo patuo unsay mando. Unsay mando. Makakuanta makakosta og problem, trouble. Nga imbes nga magsugod nagpanglakaw, wala pa kay maghusay pa. Husayon pa. Kay naay nagpabadlong. Okay. So nilatas gid ang iyang mga tulo ka isog nga mga sundalo. Pag abot asa na tato? Wala. Okay. Ato sa wala imna ni David ang tubig apan iya hinuon kining gihuwad o gihalad sa Ginoo. Di ba nga siya gusto siya mo inom? Nagbuha pag tubig ang mga isog ng mga sundalo. Nangisog ito. Paan ba to? Dili ba ito basta-basta kay ang katong ang tubig dito nagkampo ang mga kontra. Di ba? Pero unsay naitabo uisog gid sila. Sumo lagi dito ma-measure atong kaisog nga mo asdang tas kontra di kay maglikay-likay tas kontra. Mao na kining mga bulaton sa Ginoo, we are facing the enemy. Amen. Mao na Ginoo uban dito. Dili lang ko Lord. Pero kaon lagi abtik lagi wala lagi excuse. Away gani. Away gani. Ay kanang daghan gigatag pasumangil. Nya, sawa pag gusto jud ko mag-alagad si Ginoo kanang ako daghan lagi kog mga taon na ilan ana daghan kay gusto mga lagad si Ginoo pero wag gyud taon ni action. Ito more of talks, less of action. So unsay nitabo? Paghatag ni David, paghatag sa mga tao ni David sa tubig nga gikan sa tabay sa Bethlehem. House of bread. Wala niya imna. Doon sa ni David, iyang gihalad sa Ginoo. Iyang gihuwad o gihalad sa Ginoo. Yung gimo niyang offering. Gimo niyang offering. Wala gin ingon tao. Wala gin ingon tao. Unsa man na usik ra imo ra mang usik-usikan ingon ka imno ni imo nang gihuwad. Wala sa kabalungan na aday toy ceremony.
ceremony. Thanksgiving ceremony of their victory. Offering means to offer the Lord is a sign of honoring the Lord. Wala ingon nga, wala gyud sila reklamo kay ngano man. Wala ginaay mga panahon nga di ta masabtan, ma-misinterpret ta, pero we are just following the leading of the Spirit. Wala to be guided by the Spirit of the Lord so that we could not able to murmur, complain, and complain. Because to utter murmuring nga mga words and complain, this will not bring us good. This will give us a record, a bad record, bad record gid siya, dili gid siya good ang atong record. Ug unsay giingon diri pa sa pulong sa Ginoo, ug miingon siya dili mahimo o Ginoo nga imnon ko kini. Imnon ko ba ang dugo sa mga tao nga misugal sa ilang kinabuhi aron pagkalos ni ining tubiga busa wala siya moinom. Tingan unsa man unsay kung imong sabton unsa gilawlaw ani nga mini. Gisukod lang ni Lord, gisukod ang measurement sa pagsukod sa obedience sila og ilang courage kadto nga sitwasyon. Sukdon ta ni Lord na apatay courage. Excuse me to nga, ayaw na lang ko Lord, ako naman kong agi. Lain na lang sugo Kaya ako naman kong agi. May mga panahon nga ingana bito ta kay murag magpapansin pud ta sa panadiya murag magusay na pero si Lord gina-measure gid ta niya. Sa imnon ko ba di ang tubig nga imnon ko ba di ay ang dugo sa mga tao nga misugal sa ilang kinabuhi aron pagkalos ni tubiga busa wala niya maog kadto ang mga nabuhat sa kaisog sa tulog kabantugang so to part lang to sa measurement sa kaisog nilang tulog permiro tag sa silag batol pagkasundod nga screening sila naging tulog ipauban ni Lord teamwork may mga panahon teamwork na isa individual abot nga nung giabot man ni Lord connected gid sa atong message ri sumurag ingana may mga panahon nga ingana na deployment sa inyo nay mga panahon isa mo magkuan kay mura bag dili itugot sa kay gayunan kay sukdon mo sa Lord until when mo magmuhat sa buluton sa Ginoo. Dili pwede masigig agad. Adi kung dili ka mauban pastor di pwede mag-uban. Talawan mo ana. Ana. Panahon sa to kung imong sabton og ayo na ay plastada si Lord. Na kinahanglan mo flow lang tas iya ha. Kay mo flow ra pod ang iyang gahom, ang anointing, ang wisdom, ang knowledge, understanding tanan mo flow. So this is ayun atong ginabuhat kada. It's part of the training so to preparation, spiritual preparation for a big work that we must do. Equipping us to the word of God. Giving us knowledge what to do. To get prepared when we are in the field. We are already filled. So dili sa tanga, nabrito nga. Adik na po nga kay kamay raman ni. Ano ug ganahan kay murag li siguro ni Will ka. Murag daghan man kulang. Daghan kulang ang kauban, kulang plite. kulang dengan kulang. Diba? Nya pag ikoy kaon. Nay mga panahon nga na gites kita ni Lord, determine ba ka? Determine ba ka? Determine ba? Init kay panahon basig may stroke ko. Daghan kayo. Daghan kayo gatan-aw lang si Lord kung unsa bagyud ta. Naka-rooted na ba ang pulong sa Ginoo? Nag-build up na ba tog strength, courage sa imong kaugalingon. This is an awareness for you. Hello. Munang ayo gid program na inyong ano ni set na gid na murag ano gid sa pastura. Murag iya na gid ang gina. Kuan gid ani giprepare na gid tang
Because dili man ta pirmi mag-uban kay na amang tilay na assignment tayo na pa na mag-uban ta, na pa nga mag-individual ta. Di ito sa langaw hapon ba, murag mo na gintong sinugdan. Mao na gina sinugdanan in connection na tong mga message. Oh. Ari ay nakinig nga lang ko pagkatag karon mo ko lang. Jud. Oh. So asa na kitang persiguro ani ron? 17. 17. Asa na tong 17 ng Bisaya? Ayaw ka bala ka sa time. Ako'y nasayod ani. Maghilom na kadiha. Oo. Ana. Kay wala pag lidi makuan kay atong tapuso dili pwede nga kuan. Umingon siya dili may mo manatana. Maog ka to 18 na ta. Uy pangulo sa katluan si Abishai nga igsuon ni Joab ug ang ilang inahan mao si Rua. Pinaagi sa iyang bangkaw nakapatay siyag 300 ka sundalo ug nahimong bantugan sama sa katluan. So lahi na po ni nga grupo. Katong tulo ganina non elite group. Magkuha na po siya 30. Ha? Kuha na po siya og the 30 mighty men. Lahi na po na nga batch, lahi na po na ang grupo. Identified na tong tulo ka mighty men. Karon na po another 30 mighty men. Sa second rank na siya. Kana na may first rank katong nga isog jud kay gani 800 patay. Kini karon nakabilong siya sa 30 kay 300 yang napatay. Hallelujah. Mapatay na imong kadasig, wa na. Mamatay na imong pagtuo, wa na. Naluya na. Diba? Nganong na sa to kining 18 paingon sa kuan 39 sa 30 mighty men na puni gani 3 mighty men. Sumo na mabaon na kog asa mo sa 3 mighty men or may women or sa 30 mo na bilong. Ana. Nganong si Abishai, Abishai means father of a great. Unya si Rua means bam. Balm. Joab means Yahweh is brother. Kay brother man siya ni si Abishai nga anak ni Zerua nga igsuon ni Joab. Kay Joab isa man ni sa kuan mighty men gyapon ni David. Sa to was a leader of 30. So naa din leadership 30 imong sakop ikaw ang leader sa 30. So makita na inyong leadership din ani after all. Ano? Kita na ang leadership. Nagwag tulo ka mighty leader. Lahi na po itong rank, second rank kanina 30. Ang 30 sila, nabilong sa 30 na po sila 30 nga mga kuan. Kining sa leader of the 30. Siya ang 30 ang insako. Leader siya sa mga 30. Unsa daw kuno ang iyang bangkaw in verse 18 nakapatay og 300 ka sundalo ug nahimo siyang bantugan sama sa katlo. So dili ta mahimong conqueror victorious kung wala tay agi. Kinahanglan maka-conquer ta og kontra to be counted by the Lord as a warrior, a mighty warrior. Kinahanglan gid si Lord og mighty warrior. Dili nga laagan. Pila na patay na mga gapo. Ay anak action palandaan. sa picture. Inga na siya. Inga na siya. So this is an aksikutan ako na ang message sa series. Connected siya sa mga buluton. Ipagbuhat sige na sa ito. Muna nga ito. Kinsa si Abisay, kinsa si Shama, kinsa si Eliasar, kinsa si Kuandin. So let's cut the message. Proceed to sa atong prayer karon. I know that God is watching us, God is observing us, and God is touching your heart, giving message to your mind. Yan. Kay dako kay buluhaton. Dako jud kay buluhaton nga angay buhaton.
field is wide kaayo lapat. Gamay ra ko ni workers, gamay ra warriors. Okay. Kuan kana dili gusto buluhaton, dili gusto mag-sacrifice. So, ginanawag si Lord, whom shall I send? Si Isaiah ringon, Lord, here I am, send. Utong sa send me sa planet shaker, send me and I will go. Hilak akong kasing-kasing. Ano man, akong ma-recall nga God is calling me. God has called me. Kung wala i-effect sa ato ng kantait is wala kay call or nagpatig-an lang gid ka sa call ni Lord. Kanon lang yun. Let us pray for His word. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings, the God of Lord, the God of revelations, the God of instructions, the God of purpose, the God, hallelujah, hallelujah, justice and victory. Thank you so much, Lord, for your words that you have given us this morning. Continue to be with us. Prepare our hearts and minds. Prepare us physically, mentally, emotionally, spiritually for the battle that you want us to face, for your name to be honored, for the enemy to be conquered, and for your people to return to you and serve you with freedom, serve you without any, oh Lord God, ng mga gapos sa ilang kinabuhi, Lord. Salamat sa tanan kinong Dios, ang damay, mga katawan, nga mga magapangalagad kanimo para daghan tabangan ng mga kalag, O Lord God, nga ma-rescue from the hands of the enemy, O Lord God, so that they will receive the plunder, they will gather the plunder, they will enjoy the blessing because walay blessing kung kami mapildi, O Lord God, kundili kaalautan, O Diyos. Salamat, Lord, for the victory. Thank you, Lord God, for your words. Seal it, O God, with your precious blood. In the mighty name of Jesus, we ask and pray. Amen. Hallelujah.